Thank you, President Donald Trump. Ayan. Thank you. Baka iniisip niya yung kanyang pinadalang sulat kay Donald Trump ay umepekto. Baka akala niya yung mga pinaggagawa ni Donald Trump ay merong epekto sa Pilipinas. Amnesty International declares FPRRD a protected person under Trump Executive Order versus ICC. Imposing sanctions on the ICC, sabi niya, by authority vested in me as President by the Constitution of the United States, including the international emergency powers, blah, blah, blah. I, Donald Trump, President of the United States, find that the International Criminal Court, as established by the Rome Statute, has engaged in illegitimate, baseless actions targeting America and our close ally, Israel. Wait, nakikita niyo ba ang Pilipinas dyan? May nakita kasi akong balita from none other than Greco Bellica. Tawa ako sa balita ni Greco Bellica eh. Ito kasi sabi ni Greco Bellica, thank you, President Donald Trump. Ayan. Thank you. Baka iniisip niya yung kanyang pinadalang sulat kay Donald Trump ay umepekto. Baka akala niya yung mga pinaggagawa ni Donald Trump ay merong epekto sa Pilipinas. Amnesty International declares FPRRD a protected person under Trump Executive Order versus ICC. Sinili niya kasi ito eh. At makikita naman natin si Daily Tribune. Ayan, si Daily Tribune ang nag-post niyan. Nagpapasalamat si Greco Bellica kasi yun nga, the assumption is dineclare na protected person si Digongong. Effectively, pag protected person ka, hindi ka pwede ikulong. So, yun yung siguro interpretation ni Greco Bellica. Dapat palayain na si Digong dahil nga doon. Ngayon, mga kochero, tingnan natin anong tunay na ganap dyan. Tingnan natin yung totoo. Ito yung sinasabi natin, mga kochero, na kalat ang fake news sa Pilipinas. Imagine, ang dami nag-share niya, no? 982. Ang dami naniwala kay Greco Bellica. Baka iniisip nila na totoo nga palalayain na si Digongong. Pero puntahan natin yung article. Di ba kay Daily Tribune? Ito yan. Dinilit ng Tribune yung article. Legit to, binura ko talaga yung article. Ito yan, yan. Daily Tribune. Amnesty International. Duterte a protected person under Trump. Daily Tribune talaga yan. Pero kapag kinlik mo yan, 404, sabihin binura. Binura. Legit siyang isinulat ng Daily Tribune. May link yun. Meron pang content, yan Pero pag kinlik mo yan, borado, 404, Buti na lang, mga kujero, merong Wayback Machine. Buti na lang may Wayback Machine. At ito ay nakuhaan ng image. Itong sinulat ni Daily Tribune. May history sa Wayback Machine eh. Di ba, Greco Bellica? Naku, ikakapahiya mo itong pinus mo na to. Number one, ikakapahiya ni Greco Bellica. Number one, dahil binura ni Daily Tribune yung article na pinagbabasihan nung sinabi ni Greco Bellica. Pero nakalkal natin yan sa Wayback Machine. Ito yan. April 12. Amnesty International declares FPRRD a protected person under Trump Executive Order versus ICC. Ayan, Si Amnesty International, ito yung mga tao naggalit kay Digong noong panahon ng war on drugs. Pero ngayon, mukhang bumaliktad na raw sila, sabi ni Daily Tribune. Amnesty International has declared that former President Rodrigo Duterte, who is currently detained at the ICC to face trial for alleged crimes against humanity, is a protected person under a new executive order issued by President Donald Trump targeting the ICC. Hindi ko alam kung meron ba executive order ngayon si Donald Trump tungkol sa ICC kasi busy siya sa tariff. Wala siyang panahon para makialam sa geopolitics. The only geopolitics that matter for Donald Trump is the geopolitics against China. That is the only geopolitics that matters to him right now. Hindi ba kayo natataka, mga kochero, na sa lahat ng binigyan ng tariffs, isa ang Pilipinas sa pinakamababa? 17%. Pero he issued an executive order noong February. Imposing sanctions on the ICC, sabi niya, by authority vested in me as President by the Constitution of the United States,
including the international emergency powers, blah, blah, blah. I, Donald Trump, President of the United States, find that the International Criminal Court, as established by the Rome Statute, has engaged in illegitimate, baseless actions targeting America and our close ally, Israel. Wait, nakikita niyo ba ang Pilipinas dyan? Nakikita niyo ba ang Pilipinas dyan? Seriously. Dito pa lang sa opening paragraph, dapat madali lang itindihin to. Yung executive order ba ni Donald Trump ay patungkol kay Rodrigo Duterte? Hindi. Ito ay patungkol kay Netanyahu. Diyos ko. Ito lang kasi yung kino-quote ng mga DBMs eh. Ito, totong parte. Na the ICC has no jurisdiction, blah, blah, blah. The ICC is without legitimate basis. Asserted jurisdiction over open preliminary investigations, blah, 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 blah. Alam nyo mga kotsero, kung babasahin mo to, na walang introduction ay para ka nanood ng pelikula na diretso na sa patayan ng sa patayan ng kontrabida. Oo, hindi pa. Ito yung intro mo eh. Ito yung nagbibigay ng konteksto doon sa sulat eh, yung intro, yung first paragraph, introductory paragraph. Alin daw yung sa part ng allies andito or any other ally? Ito yung sinasabi nila. The United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to ICC jurisdiction. O, yan ang sinasabi daw. O, para daw kay Donald Trump. Yan. Ito ba para kay kay Rodrigo Duterte, yung any other ally. Ito yon. Diyan papasok si Digong sa any other ally. So, ibig sabihin, protected person si Digong? No, he's not. Pilipinas ang protected, but not the individual. Sabi nga mga kotsero, paulit-ulit sinabi sa hearing ni Secretary Boying, ang ICC warrant ay hindi para sa Pilipinas. Ang ICC warrant ay para sa individual na tao. They will argue, bakit naman yung warrant ni Netanyahu, ganyan-ganyan? Pinotektahan siya ni Donald Trump. Tapos, di ganoon din, mag-a-apply kay Rodrigo Duterte. Wait lang, balikan natin yung pinaka-umpisa. Second thought nga lang, yung any other ally. Itong sulat na to ay para sa Israel mismo. It's not even for the Philippines. It's not even for the Philippines. Hindi ito para sa Pilipinas, ha? Ito ay para sa Israel. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung paano finorm itong sentence na to. To oppose ICC action against the United States, Israel, or isabihin, afterthought lang tayo dito, any other ally of the United States. Kung pinoprotektahan talaga si Digong, ba't hindi siya pinangalanan? Di ba? Bakit dito, pinangalanan si Netanyahu tsaka si Minister of Defense, Yoav Gallant? Mahirap bang i-type yung pangalan ni Rodrigo Duterte dito sa sulat na to? Di ba? Bakit ganun? Si Greco Bellica ay nagkakalat ng fake news. Fake news. Oo. Actually, hanggang pinapanindigan niya hanggang ngayon. Tignan nyo yung page niya. Andiyan pa rin yan eh. Nung huli ko nakita, andiyan pa rin yan eh. Pati nga yung leak nung Amnesty International, pinost din. Ganun siya kabobo, guys. Tapos gusto pa niya mag-party list. Hindi niya kayang manalong senador, kaya nag-party list na lang siya. Kaya ako, sana nga bubagin na itong party list eh. Pinost niyo, 12 hours ago. Bobo, di ba? 2 beses pa niya pinost niya. Ayan, magkakasunod. Ayan. Andiyan pa, di ba? Alam niyo mga kotsero, kung si Daily Tribune nga binawi yung kanyang sariling balita, may problema ka na. Huwag mo na panindigan kasi yung sumulat mismo nung balita, umayaw na doon sa kanilang ibinalita. Tapos ikaw, pinaglalaban mo pa rin. May problema sa'yo, boy.